Okay, bago kayo magsiupo sa inyong mga upuan, ay pagpipulot muna ng mga basura nasa ilalim ng inyong silya. Kung tapos na, maaari na kayong umupo. Magandang tanghali, class. Magandang tanghali po. Kumusta naman ang inyong araw? Okay. Okay, ako nagagalak na mabuti lang kayo. May mga liban ba sa araw na ito? Wala po. Okay. Okay. Palakpakan yung mga sarili sapagkat walang liban ngayong araw. At pagkanay lamang iyan na nais nyo pang matuto. Ngayon, class, sino-sino sa inyo ang nakakaalala pa sa ating mga kasunduan? Magbigay ng isa, Jessica. Maupo ng maayos. Okay, lahat ba ay nakaupo ng maayos? Yes. Okay. Sa pangalawa, sino makapagbigay? Reyna? Okay, makilahok sa mga pangkatang gawain na ating gagawin mamaya. Ano pa? Okay, kusikos? Itaas ang kanang kamay kapag mayroon kang kasaluan. Okay. Itaas ang kanang kamay kapag gustong sumagot para walang gulo. Ano pa? Okay, wala na. Maasahan ko ba, class, ng lahat ng ating mga kasunduan ay susundin hanggang sa katapusan ng ating talakayan? Okay, maraming salamat. Ngayon, class, ay maglalaro tayo. Papasarin ko kayo sa dalawang pangkat. Ito ang unang pangkat at ito naman ang pangalawang pangkat. Ngayon, class, ay pamilyar ba kayo sa larong picture puzzle? Opo. Okay. May dalawang sobre ako dito. Kalakip ng sobre nito ay ang mga ginupit-kupit na mga larawan. Ngayon, ang inyo lamang gagawin ay buuin ang mga ginupit-kupit na mga larawan at idikit ito sa katulinang nakalakip sa loob ng sobre. Okay? Representante ng unang grupo. Okay, bibigyan ko lang kayo ng 5 minuto sa paggawa ng inyong mga gawain. At last, paalala lamang na ang laro niyan ay isang paligsahan. Kung sinong grupo ang siyang unang makapaskil dito sa harapan ay siyang tatanggalin panalo. At magkakaroon ng gantimpala mamaya. Okay, naunawaan? Okay. Nagsimula na ang inyong 5 minuto. Mas naklaro. Wala may backing. Jesus, kaya mo din. Ako, nanayin ako. Dapat lang eh, kaya naman si Papa. Pagkalis mo sa mundino ko. Hala na, mapit na ng buong video. Hello, Jen. Okay, ngayon palampakan ang pangalawang grupo dahil sila ang nauna sa ating pagsasahan. Okay, ngayon class, base sa inyong ginawang pagsasanay, ano kaya sa tingin nyo or paano nyo ito mailalarawan ang mga larawang nasa inyong harapan? Sinong makapaglarawan? Althea, sa unang larawan, paano mo ito mailalarawan? Napapansin ko sa larawan may tatlong tao. May tatlong tao. Okay, may Gumitin tatlong di ay. tao. Siya Sa sa gumitin. ito sa May ano gaklase. pa? Reyna? Sa nakikita ko po sa unang larawan ay mayroon po isang babae at mayroong dalawang lalaki ba yan? Dalawang lalaki. Yung isa nakatayo, yung isa ay nakaupo. Para sila ay mayroong nag-usap. Okay, maraming salamat.
Mayroong tatlong taon. Mayroong, sa tingin ko, ang isa dyan na isang jowa niya or iniibig niya at yung isa ay sa tingin ko, ang nangyayari doon ay napansin ang babae sa kanya. Okay, maraming salamat, Rona May. Palakpakan siya. Hindi ka na rin magpagsak. At sa pangalawang larawan naman, sino ang makapaglarawan? Lakre? So, base sa aming nabuong larawan, ito po ay nagpapakita na tatlong tao na may isang lalaki na iibig sa dalawang babae. Okay, dalawang babae at umibig sa isang lalaki. Maraming salamat. Ariel? Sige, batay sa aking napuna sa larawan na ako, pinapatunayan lamang po sa larawan na babae ang siyang punot dulo o nahihanagtak sila. Okay, maraming salamat, Ariel. Bigyan siya ng tatlong bagsak. Okay, So, okay. base sa isang larawan, Very hyper. totoo nagpapatunay na mga lalaki ay hindi makontento sa isang babae. Hindi na ako kontento. Okay, maraming salamat sa inyong mga opinion. So, Bias. sa unang larawan, makikita natin tama ang sinabi ni Reyna na may dalawang lalaki at isang babae. So, kumbaga, itong lalaki ay siguro pinagtaksilan siya ng babae. At kapareha naman dito sa ikalawang larawan, ganun din ang nangyari. So, sa inyong mga hinuha, sa inyong mga hinuha o sa inyong ginawang pagsasanay kanina, may mga napuuna ba kayong mga salita hinggil sa dalawang larawan dito sa harapan? Okay, Reyna? Okay po, naihinuha kong leading paksa natin sa araw na ito. Ito po ay tungkol sa pagtataksil sa kanyang minamahal. Okay, maraming salamat. Bigyan siya ng back to clap. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. No? Ayan. Okay, sabay-sabay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Love. Okay, ang ating magiging paksa ngayong umaga ay Attack sila. pakibasa ng sabay-sabay. Aralin 40. Ang muling pagtataksil. Okay, ngayon class, may base sa inyong nababasa rito or base sa inyong napagdaanan ng grade 8 kayo or grade 9 sa inyong padarama, ano kaya ang posibleng mangyayari ano kaya ang magiging daloy ng ating kwento ngayong tanghali? Jason, may ideya ka ba? Base sa inyong napagdaanan ng grade 8 kayo or grade 9 tungkol sa inyong adarna, ano kaya ang posibleng maganap kung mangyayari sa kwento o daloy lang? Siguro po, para sa akin po siguro ay may magaganap ng mga pagkataksil sa kwento. Okay, maraming salamat. Malalaman natin yan mamaya. Ngunit, bago ang lahat, ay ating munang alamin ang ating magiging layunin ngayong umaga. Ay, tanghali. Okay, pag-ibasa ng sabay-sabay. Layunin sa kapusanan ng talakayan ang mga mag-aaral ay nakasahang nabibigyan ang kahulugan ng mga mahihirap na salita at nagamit sa sariling pangungusap. Nakakaalam ng mga pangyayari
ikwento. Okay, sino makasagot sa unang hanay? Okay, basahin na sabay-sabay ang panutot. Panuto, ibigay ang tamang kahulugan sa mga salita. Okay, sino makasagot sa una? Reyna? Ako sa pangalawa. Jason sa pangalawa. Sa pangatlo? Rona? Pagtatanod. Rona, pagtatanod din. Pagpabatay na, pagtatanod. Pagtatanod. Ganun. Sa panglima, sino makasagot? Ariel. Sa pangatlo? Ngayon ay nabigyan na natin ng pagpapahulugan ng mga mahihirap na salita na ating magpipigla sa ating babasahin kwento. Ngayon ay natitiyak kung hindi na kayo mahihirapan pa. Okay, ngayon ay magbibigay ako sa inyo ng piyesa. Ang ating gagawing pagbasa ay ang pangkatang pagbasa. Ang late man mo. Okay, ang unang pangkat, same lang kanina. Same lang kanina ang iyong magiging pangkat. Ang unang pangkat ay siyang babasa ng unang pahina at ang pangalawang pangkat naman ay babasa sa pangalawang pahina. Malinaw ba? Opo! Okay, simulan nyo na. Ibong Adar na 14. Malugod na pinatili Don Juan ang hari sa kanapakilala at ang pangalan sa kanyang layunin. Pinilitahan siya ng hari sa palasyo. Tulad ng pinili Don Fernando Blanca, si Don Juan ay hindi huwag ng Kung ayusin ang pagbasa dahil magkakaroon kayo ng gantimpala mamaya. Tulad ng bibig ng Maria Zaga, Si Don Juan ay dinuhugod sa invitasyon at sa halip ay nagpahiwaig sa hangarin niyang makapaglingkod. Hari sa Nervo, ang unang umutos sa iyo ay patagin mo at pamagin mo ang mundo at doon ay magtanim ka ng trigo at ang trigo iyon ay ang magiging agahan ko. Don Maria, ano ang inuutos sa iyo ng aking ama? Don Juan, gagawin ko ang patag ang bundok at magtatanim ng trigo. Gumamit ng mahika si Doña Maria at pinatulog ang lahat ng nagbabantay at pinatulog niya magagata ang trigo. Dahil pagkalakaran hari, inaumagahan na makita ang pinapay sa hapag niya. Hari sa Nervo, ang ikalawang utos ko sa iyo ay hulihin mo ang aking mga maalalang bukit. Nang gawin yun ay sinalaysay ng prinsipe kay Doña Maria ang ikalawang utos ng hari. Pumunta sila sa bibig ng dagat at tinawag ng prinsesa ang mga ina. Pagkarinig sa kanyang patawag ay kagad na magumapat ang mga ito at pasasok sa braso dahil alam nila na ang makapangyarihan si Doña Maria Blanca sa hari. Pagbisi ng hari, nagagpuan niya ang braso sa patay na nalayaw sa nakapaloob ang labing dalawang kanta na hindi nawala at napalagi sa man. Ito ay nagsisit ng isang pagbagong gawain na mas mahirap sa mga aluna at inilay ang ikatlong utos. Hari sa Nervo, ang ikatlong utos ay kailangan mong ilagay ang bundok sa ng aking lipan. Sinagawa agad ni Doña Maria ang ikatlong
na wala kahirap-hirap dahil pinalakad niya ang mundo. Hindi na makapaniwala ang hari sa nakita ni Bala kung kanyang itinuri. Kumakan ito ng gusto kay Don Juan. Ayon sa Lermo, ang ikaapat na utos ko sa iyo ay kailangan mo gawing kasino ang mundo. Okay, maraming salamat. Ang pangalawang pangkat naman, Napangiti ang prinsesa na malaman ang ikaapat na kahilingan ng kanyang ama. Sinabi nito ay Don Juan ay pagbaya na lamang sa kanya ang lahat. Tunay man, ang mga ay naglanta ang hari sa pagsupang kanyon at nagbatan ito ng gusto pagkakita sa akit-akit na nasilo ng nasa gitna ng karagatan. Niyaya niya si Don Juan na masyal sa gawang kalugulan. Sa kanilang pamamasyal ay naiwala ang hari ang kanyang singsing at nagpasya ito umuwi. Pagsakit ng ikalima ng hapon ay natawag si Don Juan para sa isang bagong kautusan. Aling sa Lermo, kailangan mong maibalik ang bundok sa tapat ng bintana ng aming silid-kulugan. Nagawa ka at ito ni Doña Maria ng Husay. Kaya naman ay sa amin na pagkakataon yung piniling ang hari kay Don Juan na sa kanyang pagkakala ay siyang tutupad sa lahat ng kanyang mga kautusan. Ito'y tungkol sa kanyang singsing na nahulog sa karagatan. Dinais niya na ito ay matagpuan at nagisnahan sa ilalim ng kanyang unang pagising kinaumagaan. Doña Maria, kailangan mo akong katalik ang pino-pino at ako ay ilagay ko sa dagat na ako ay magiging dalawang isa. Nagkatulog si Don Juan kaya hindi nila nakuha ang singsing. Nagdadalay apat ng umaga. Sumubukan nila ang pangahanap. Pinanta ni Don Juan ang prinsesa ngunit dahil sa pagmamadali ay hindi na nagalagang tumasik ang tutulong ito sa tubig. Naging isda muli ang prinsesa at tumahong kaagad matapos mahanap ang singsing. Sa pagkakataong ito, hindi na natulog si Don Juan. Nakuha niya ang singsing ngunit ang dulo ng tinutulong ng prinsesa ay naputol. Bili ang prinsesa kay Don Juan at dahil hindi na nagdadaan ang kanyang pagkakakilangan. Ayon sa Lermo, magaling ka ito ang iyong politikong sundo. Kailangan mo pamangawin ang kabayong bubulbol ng pa. Doña Maria, ang kabayo ay ang ako. Ang iyong gagawin ay paluin ang kabayo hanggang ito ay manghina. okay, maraming salamat. Sa puntong ito ay dito muna magtatapos ang ating talakayan dahil tapos na tayo sa oras. Magandang tanghali at maraming salamat. Eh,